Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mensahe sa telepono ni Alexander. Maaaring nanalo ka na sa kumpanya, pero hindi mo pa natutuklasan ang final secret. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ng kawalan ng katiyakan si Alexander. Hindi dahil sa takot siyang mawala ang kumpanya niya, kundi dahil natatakot siyang mawala ang kapayapaang sa wakas ay natagpuan niya kay Sofia. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa kanyang study room, tinitingnan ang mga lumang dokumento mula sa kanyang ama. Tahimik na pumasok si Sofia. Hindi ka makatulog. Bahagya nang umiti si Alexander. Kilala mo ako ng husto. Umupo siya sa tabi niya. Naharap na natin si Victor, ang laban sa kumpanya, at lahat ng mga secrets mula sa nakaraan. Ano man ito, haharapin natin ito ng magkasama. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay. Bago kita nakilala, akala ko ang pagiging matatag ay nangangahulugan ng pagtayo ng mag-isa. Ngumiti si Sofia. At ngayon alam ko na ang lakas ay nagmumula sa mga taong tumatayo sa tabi mo. Kinabukasan ng umaga, dumating si Nathaniel dala ang hindi inaasahang balita. May nakita ako sa mga lumang record ng iyong ama. Agad na tumingala si Alexander. Ano iyon? Inilagay ni Nathaniel ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa mesa. Nakatago ito sa bahay ng iyong lolo. Walang nakakaalam tungkol dito. Sa loob ng kahon ay may isang lumang journal. Ang sulat kamay ay pagmamay-ari ng lolo ni Alexander, si Thomas Reyes, ang nagtatag ng original na negosyo ng pamilya. Maingat na binuksan ni Alexander ang journal. Ang unang pahina ay naglalaman ng isang nakakagulat na pahayag. Ang kayamanan ng pamilya Reyes ay hindi kailanman ginawa para sa isang tao. Ito ay nilikha upang maglingkod sa iba. Habang patuloy silang nagbabasa, natuklasan nila ang katotohanan. Ilang taon na ang nakalilipas, lumikha si Thomas Reyes ng isang nakatagong foundation na nagpoprotekta sa mga empleyado, sumusuporta sa mga pamilya, at nagpopondo sa mga programa sa edukasyon. Ngunit may isang kondisyon, kailangang patunayan ng pinuno ng kumpanya na mas pinahahalagahan nila ang mga tao kaysa sa pera. Mukhang nagulat si Sofia. Kaya ang iyong lolo ay lumikha ng isang pagsubok para sa mga magiging pinuno. Tumango si Nathaniel. Tama. Binuklat ni Alexander ang pahina. May isa pang sikreto, isang listahan ng mga pangalan. Sa itaas ay, Robert Reyes, Daniel Martinez. Hindi sila magkaaway. Sila ay mga napiling partner. Ang kanilang mga pamilya ay nakatadhana, upang ipagpatuloy ang parehong misyon ng magkasama. Tiningnan ni Alexander si Sofia. Ang ating mga pamilya ay hindi kailanman nakatadhana, para mag-away. Malungkot na ngumiti si Sofia. Nakatadhana silang bumuo ng isang bagay ng magkasama. Ngunit pagkatapos ay natagpuan ni Alexander ang isang huling liham. Ang nakalagay ay, para sa magiging CEO ng Reyes International Group. Binuksan niya ito, ang sabi sa liham. Kung narating mo na ang pahinang ito, nangangahulugan ito na naharap ka sa mga hamon, pagtataksil, at mahihirap na pagpili. Tandaan, ang isang kumpanya ay hindi nasusukat sa laki nito, kundi sa kabaitang dulot nito sa mundo. Naramdaman ni Alexander ang mga luha sa kanyang mga mata. Malinaw ang last wish ng kanyang lolo. The company needed a new beginning. Not just a business empire, a legacy of compassion. Nang gabing iyon, inanunsyo ni Alexander ang isang malaking desisyon. Lilikha siya ng isang bagong global foundation kasama si Sofia, na pagsasamahin ang legacy ng Reyes, at ang pangarap ng pamilya Martinez. Ang anunsyo ay nagbigay inspirasyon sa mga empleyado, at komunidad sa buong mundo. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, may isang taong nanood ng balita, mula sa isang madilim na silid. Si Victor Blackwood, hawak niya ang isang lumang dokumento. Isang dokumento na kahit si Alexander ay hindi pa nakikita. Ngumiti siya. Congratulations, Alexander. Pero hindi mo pa rin alam ang katotohanan tungkol sa iyong sariling kapanganakan. Binuksan niya ang file. Sa loob ay isang sekreto na maaaring magpabago ng lahat. Katatapos lang ng pagdiriwang sa Reyes International Group. Nakangiti ang mga empleyado. Ang bagong Reyes Martinez Foundation ay nagbigay inspirasyon sa libu-libong tao, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naniwala si Alexander na sa wakas ay natapos na ang masakit na kasaysayan ng kanyang pamilya. Ngunit sa malayo, si Victor Blackwood ay nakaupong mag-isa sa isang lumang mansyon.
Sa mesa sa harap niya ay nakapatong ang isang faded brown envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang birth certificate, ilang sulat kamay na mga liham, at isang larawan ng isang bagong silang na sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. Ngumiti si Victor. So, dumating na ang oras. Kinabukasan, nakatanggap si Alexander ng isa pang anonymous package. Maingat itong sinuri ni Michael bago ito dinala sa opisina. Walang dangerous materials, boss. Binuksan ni Alexander ang envelope. Namutla ang kanyang mukha. Sa loob ay isang kopya ng parehong birth certificate. Ang pangalan ng ama ay nakalista bilang Robert Reyes. Pero ang pangalan ng ina ay hindi ang babaeng palaging tinatawag ni Alexander na kanyang ina. Napatitig siya sa papel nang hindi makapaniwala. Ito, hindi maaaring tama. Tumingin si Sofia sa kanyang balikat. Ano ito? Iniabot ni Alexander sa kanya ang dokumento nang nanginginig ang mga kamay. Tahimik niya itong binasa, siguradong peke ito. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, dumating si Nathaniel. Pagkakita niya sa birth certificate, pumikit siya. Sa wakas ay nakita mo na rin. Tiningnan siya ni Alexander. Alam mo na. Malungkot na tumango si Nathaniel. Alam kong may mga chismis, pero hindi ko alam kung totoo ang mga ito. Nanginginig ang boses ni Alexander. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga ng malalim si Nathaniel. Ang babaeng nagpalaki sa iyo ay ang iyong ina sa lahat ng aspeto na tunay na mahalaga. Mukhang nalilito si Alexander. Pero, namatay ang iyong biological mother ilang sandali matapos kang ipanganak. Tumahimik ang silid. Labis na nalungkot si Robert Reyes, patuloy ni Nathaniel. Nag-asawa siyang muli pagkalipas ng ilang taon. Mahal ka ng asawa niya na parang sarili kang anak. Nagpa siya si Robert na ilihim ang katotohanan, dahil gusto niyang lumaki kang may kumpletong pamilya. Napuno ng luha ang mga mata ni Alexander. So, hindi ako pinabayaan ng nanay ko. Umiling si Nathaniel. Hindi kailanman. Minahal ka niya ng buong puso. Hindi lang niya kailanman nasaksihan ang paglaki mo. Tahimik na naupo si Alexander, nabigla sa revelasyon. Lumuhod si Sofia sa tabi niya, at marahang hinawakan ang kamay niya. You've never been alone. Tiningnan siya ni Alexander. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paniniwalang alam ko ang kwento ng pamilya ko. Ngumiti si Sofia habang umiiyak. At ngayon ay may alam ka ng mas mahalaga. Ano, mahal ka ng mga magulang mo, ang nagbigay sa iyo ng buhay, at ang nagpalaki sa iyo. Niyakap ni Alexander ng mahigpit si Sofia. Sa unang pagkakataon mula nang matanggap ang nakakagulat na balita, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit biglang pumasok si Michael sa silid. Boss! Ano iyon? Natunto na namin ang package. Tumayo si Alexander. Nahanap niyo na ba si Victor? Tumango si Michael. Yes boss, gusto kanyang makita. Agad na tumutol si Sofia. Isa itong patibong. Tiningnan ni Alexander ang mensahe. Iisa lang ang isinulat ni Victor. Mag-isa kang pumunta kung gusto mo ang huling piraso ng katotohanan. Mukhang nag-aalala si Nathaniel. Huwag kang umalis. Tiniklap ni Alexander ang sulat, at isinilid sa kanyang bulsa. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtakbo patungo sa katotohanan. Tiningnan niya si Sofia. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na ang kwento. Habang naglalakad si Alexander papunta sa pinto, tinawag siya ni Sofia. Ipangako mo sa akin na uuwi ka. Lumingon si Alexander, ngumiti ng marahan, at sumagot. I have too much to live for now. Dahil doon, umalis siya upang harapin si Victor Blackwood sa huling pagkakataon. Malapit nang magsimula ang huling paghaharap sa pagitan ng dalawang pamilya. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.